Capitalism. At first, it sounds like something complicated, something only experts and professionals talk about. But in truth, it's simpler than we think. It's not just an economic system, it's the way we live, trade, serve, and survive every day. When you hear the word capitalism, you might picture tall skyscrapers, crowded malls, or billionaires in suits. But capitalism is not only about the rich and powerful. It's not just about Wall Street or giant corporations. Capitalism is also found in the small store at the corner of your street, the printer shop that saves students during deadlines, the sari-sari store that provides the basics, rice, coffee, noodles, load, and even Gcash transactions. These small examples put together, they show how capitalism exists in our daily lives. That's why we're here. Instead of giving long lectures or showing complicated graphs, we want to bring you closer to capitalism in a way you'll recognize. By talking to the people who live it every day, our local store owners and service providers. They are the true face of capitalism, individuals who invest, risk, and work hard to keep their businesses alive. Through them, we can see how capitalism provides opportunities but also challenges. Before we ask business owners, let's hear what other students think about capitalism. For me, capitalism is about people building businesses to earn money. Kung masipag ka, pwede kang umasenso. Tao po. Hi po, ate. Ha? Ano po yun? Pwede ko po ba kayong interviewin? Sige. Ano yan? Ano lang po, about lang po sa negosyo nyo. Saan simula? Ano po yung pangalan niyo po? Angel po. So, Ate Angel, so, kailan po kayo nagsimula magpa-print po tsaka mag-Gcash po? Bago lang po, mga 6 months pa lang. Oo, bago na. So, paano niyo po naisipan gawa po ng ganitong negosyo? Kasi di ba parang ngayon, madami nang nagpapa-Gcash and parang napapansin ko na yung iba mahal yung ano nila. Kaya yun, naisip ko na what if i-cater ko yung mga kailangan ng mga tao at lower price, parang gano'n. So parang sayang naman din habang walang ginagawa. Ayun, opo. Parang small business talaga. So, sa pagtayo niyo po ng small business or ganito pong negosyo, ano po yung pinakamahirap na pagsubok na nadaanan niyo na po? Para sa akin is, wala pa naman siya. Kaso, ang parang risk lang is, syempre Gcash na is parang, at risk siya kasi Gcash yun parang madalas may mga issues yung Gcash, may mga nawawalan na Pero syempre, pag business talaga, ita-take mo yung risk kasi. So ano po yung yung inspirasyon nyo para ipatuloy pa rin po yung negosyo na to kahit meron po kayo nadadaanan sa hirap problema yung mga ganun. Inspirasyon ko bills po. Kasi mamahalin na nga po ngayon Sige po. So, salamat po Ate Angel. Thank you po. Magpakilala. Magandang hapon po. Ako po si Akecia Debon Pacos from St. Anthony College of Technology po. So, meron lang po akong dalawang katangungan lang po tungkol sa pag-isip driver. So, una po, ano po yung pangalan po? Bago po tayo po Joel Medina. Okay. So, Kuya Joel, bilang isang driver po, paano nyo po nararanasan ang competition sa pamamasada po? Okay lang, saktong nakakaraos. Nakakabili ng pambigas. Sakto lang. So, sa kabila po ng hirap, ano po yung nagtutulak sa inyo para magpatuloy pa rin po araw-araw? Siyempre, araw-araw may pangangailangan. Para makaraos. Sana. Ganyan lang. Salamat po. So, salamat po Kuya Joel. Yun na po yung katanungan namin. Salamat po ulit. Thank you po. Ito umalis. Inabot ko sila, nasa 100 na nga takbo.
Biglang likunin eh. Si Aki sa Devon pa ako. So, kayo po ba yung ano po, may-ari po ng negosyo? Akin po ito. So, meron lang po akong konting katanungan lang po. So, una po, kailan po kayo nagsimula? April 8, 2022. So, parang bago pa lang po. Pa lang. So, bakit niyo po naisip na magtayo po ng ganito po? Siyempre, para hindi ako maboring. So, nakaka-boring po kasi ngayon. Oo. So, sa Kahit pag... kunti lang ang... I'm boring. Sa pagtayo niyo po ng negosyo, ano po yung mahirap na pagsubok yung nadaanan niyo na po? Ay, kasi sanay din akong ganito, mama ko. Kami nagbabantay ng tindahan. Kahit mahirap, kakayanin. Kayanin lang po. Oo. So, ano po, sa pagtayo po ng negosyo na to, ano po yung inspirasyon niyo para patuloy pa rin po kahit mahirap po? Okay. Patuloy pa rin, kahit mahirap. Kaysa magtambay, wala rin. Sige po. Salamat po. Ano po yung pangalan niyo po? Ako? Opo. Baka magulat kayo. Pinita. Opo. Thank you po. Pinita Corrales. Hindi. Takson po. Thank you po, Ate Felita. Thank you thank po. you. So, may mga konting tanong lang po ako. So, kayo po ba yung may-ari ng negosyo na to? So, kailan po kayo nagsimula? So, medyo matagal na po. So, ano po, paano mo po nasimulan yung negosyo? Bumili lang natuto lang bumili ng stock, tapos kung ano yung pwede sa kung ano yung inaanap ng mata mga subject. So, ano po yung mga pinakamahirap po na pagsubok yung nadadaan? Kunti lang naman, kunti yung sale, tsaka yung pag-bayad ka ng renta sa restaurant. So, ano po yung like, motivation or inspiration nyo po para ipatuloy pa rin yung negosyo na to kahit sa mga pagsubok? Mahirap po lang. Kahit minsan matumal, minsan manawas. Basta para maging consistent. Tuloy lang po. Salamat po. Ano po yung pangalan niyo po? Brian Davis. Thank you po, Kuya. So, sige po. Bakit niyo po naisip magtayo ng negosyo? Bakit ko naisip? Opo. Mas maganda magnegosyo kaysa sa trabaho. Sige po. Next po, ano po yung pinakamahirap na parte ng pagiging may-ari sa negosyo? Opo. Ang pagising mo ng maaga. So, Pagising ka maaga, tutulog ka ng late. sige po. Number 3. Paano po nakakatulong ang negosyo sa pamilya po ninyo? Malaki. Nababayad niya yung mga bills. Number 4. Ano po yung nangyayari sa negosyo niyo po pag meron din po kayong katabing tindahan na kagaya po nito? Hihina. Hihina siya. Mga magkano po ang kinikita niyo po sa isang araw o linggo? Sa isang linggo, Apo. mabot ng 20. Pinakamahina, 20. Pero pinakamalakas, 25. 25K. Sige na, yun na po. Thank you po. From their stories, we see that capitalism is not just about money, it's about survival.
It's about finding ways to earn while providing something valuable to others. For many small business owners, their store is not just a source of income, it's their lifeline. But capitalism has another side. For every opportunity, there is competition. For every chance to grow, there are risks of loss. Owners must constantly adjust, changing prices, managing supplies, finding ways to attract customers, and even learning a new skill. This is capitalism at its core. It allows freedom to open, to create, to dream, but it also demands resilience. No one can guarantee success. It's always uncertain, but in that uncertainty, people keep going. Listening to them makes us realize that capitalism isn't just a system we learn in school. It's something alive, something we can feel and touch. It's present in every transaction, every sale, and every service offered in the community. That's why we thank the business owners who gave us their time, their stories to show us the human side of capitalism, the effort, the sacrifices, and the determination it takes to keep going. This has been our short documentary on capitalism. Thank you for watching, and we hope you see the system not just as a big idea, but as a part of our everyday lives. Maraming salamat po. And to the owners who shared their stories, maraming salamat po!